Okay, so nandito na po tayo sa payment method ng ating passport online appointment. So marami po kasing naguguluhan sa atin dito sa payment method. Ayan, so sa processing po, dalawa po yan, regular and special processing. So kapag regular, 950 plus may 50 peso service fee. Yan po ay 1,000. Tapos sa special process naman, 1,2 yung passport at 50 pesos din yung service fee. Ayan, so bali 1,250. Mamaya po makikita natin yan or makikita nyo yan sa inyong resibo sa e-ticket nyo kung magkano talaga yung total na babayaran nyo. Okay, so please choose a payment. So dito po sa e-payment, ayan, makikita nyo, ang sabi dyan is pay via Maya or GCash. Tapos, so ito po yung tinatawag nating direct payment. Kapag clinic nyo po yan, mariredirect na po kayo sa GCash account nyo o kaya sa Maya. Make sure na may balance po yung inyong e-wallet. Kasi kapag wala po, kapag ibinak nyo yan at nandun na kayo sa e-wallet na yon, let's say sa GCash or sa Maya, kapag nandun na kayo at ibinak nyo, wala pala kayong balance or wala kayong fund doon, hindi po masisave yung yung ang tawag dito, hindi po masisave yung pinil upan natin. So kailangan nyo na naman mag-ulit from the start. Kasi yun nga po, hindi masisave yung information na nilagay natin. So dito po sa e-payment, kung wala po kayong laman or kung walang laman yung inyong GCash or Maya, wag na po nating piliin yung e-payment. Ayan, kasi dire-diretso na po yun. Hindi na magsisend ng reference number. So dito naman po sa debit or credit card, so ito, parehas lang din po yan ng e-payment. So mariredirect din po kayo, hihingin din po sa inyo yung inyong credit card number o kaya account number nyo para diretso ng babayaran. So yan po sa debit card. Dito po sa over-the-counter payment, ito po yung pinaka-safe. Ito po yung piliin nyo kasi meron tayong 24 hours para bayaran yung ating passport o kaya makikita nyo po yan sa end ng process ng application nyo na yung e-receipt, meron po dun expiration kung hanggang kailan nyo pwedeng bayaran. Actually, mga 3 to 4 days pa. Pero para lang sigurado, bayaran nyo po within 24 hours. Ayan, so kapag dito po sa over-the-counter, makaka-receive kayo ng reference number sa inyong email. So make sure na tama din po yung email ninyo para hindi tayo nagkakaproblema. Double check po yung email. Ayan. So isasend po doon yung reference number at yung reference number na yun na po ang gagamitin natin sa pagbabayad. So pwede kayong magbayad sa Maya, sa GCash, at least safe na kasi may reference number na kayo. Ayan, so tapos pwede din natin bayaran via bank, ganun. So, or any affiliate po ni DFA, pwede po tayo doon magbayad. So, piliin nyo na lang po yung over-the-counter. It's either pagkatapos nyong mag-register, bayaran nyo, or within 24 hours. At least may time tayo. Para hindi tayo namamadali ba. Yun. So, pinapaalala ko po, over-the-counter na lang po tayo. Hindi po ibig sabihin ng over-the-counter, doon po tayo sa DFA site mismo magbabayad. Wala na pong ganun. Dati merong ganun. Ngayon po wala na. Kailangan isettle natin yung bayad natin within 24 hours. Otherwise, ma-auto-cancel po yung ating appointment. Or, sabi ko nga na sa e-receipt po natin, may po doon, may expiration. Pwede nyo pong i-check. Ayan. So, yan po sa ating payment method ng passport online appointment. Pick up tayo para wala na masyadong. Okay, so ang napili ko is 950. Para lang to guys, ipakita ko lang sa inyo sa e-payment. Ibig sabihin nito direct payment po tayo. So 950 pesos e-payment. Okay, tap natin yung pay now. Tapos, fees must be settled within 24 hours. So, ito, direct payment naman tayo. Tapos, itap natin yung agree. Make sure na i-scroll down nyo pala to guys. Hindi to Okay, so kung ganito lang, babasahin nyo, hindi nyo yan i-scroll down, hindi nyo mababasa yung dulo, hindi mag-highlight yung proceed to payment, hindi nyo po siya matatapos. At kailangan nyong i-tick box yung I agree. Agreement nila na yan. Ayan, so, ayan,
tap natin yung proceed to payment. Okay, so nagamit ko na kasi dito yung aking debit card, kaya nag-ano na siya. So wala nang, okay guys, so dito, wala na yung GCash. Kaya pala, so maraming nag-ano, dati kasi merong GCash. So kaya pala maraming nagko-comment doon sa previous video ko na Maya lang. I-try nating itap itong sa may 1,000 na to. Passport fee, convenience fee. Oo nga, wala na yung option ng GCash guys. Nakikipag-collaborate ata yung Maya. Ayan, so wala na yung GCash guys. So it's either Maya or nawala na tayo. Maya or debit or credit card po sa e-payment. So wala na po yung GCash. Ayan guys. So ayun, trinay kong i-back. Ito na nga, bumalik na tayo sa pinakaumpisa. So, wag po nating i-back kasi doon nagkakaproblema eh. Kapag binak nyo po yan, hindi masisave yung mga information na fill up natin. So, panibago na naman, uulit na naman po tayo. So, in this video, maraming salamat and I'll see you in my next video. Bye-bye!